So guys, for today's video na naman po tayo, no? Isang magandang araw sa inyo at sa magandang tanghali. At sa magandang hapon, ano, ay ngayon po pala ay tayo ay magpapalitada, no? Ito po yung inasintahan natin kahapon, din na natin ay video, no? Ngayon po, bago tayo magpalitada, siyempre kailangan po natin magkabit ng flexible hose para po sa ating mga kuryente, no, mga electrical, katulad po ng breaker na yon. Lalagyan na po natin ng hose yan ng flexible hose o kaya PVC hindi uno, PVC hindi media, pwede rin po sa ayon lang po sa kakasya na wire ninyo, no. Dagdagan nyo po yung pagkabit dyan, kahit 5 o 4 pwede yan, no. Tapos dito po maglalagay tayo ng isang outlet. Ang outlet po natin ay mataas dahil dito sa lugar namin bahain, ano, mataas po, at huwag po kailangan manggagaling sa ilalim, ano. Puro lahat sa taas manggagaling pababa para kung sakaling magkabahaan man, hindi kayo makukuryente, no. Iyon po yung isang suggest ko sa inyo sa electrical. Ngayon dito maglalagay rin po tayo dito ng isang outlet, ano, pataas para po sa ating rep. Dahil ito po ay maliit na tindahan lang. Tapos lagay tayo ng isang switch doon sa kanto. Bago pumasok ang pintuan, may switch, ano. Ayan, tara po, let's go. Umpisaan na po natin ng sisilsil. Let's go. At ayan na po, ngayon ay magsisimula na tayong magsinsil, ano. Ang una po muna natin gagawin ay sisinsilin muna natin yung ating mga flexible hose para maibaon po natin sa ating palitada, no. Babalatan lang po natin yan yung hollow block na para kumasya lang po ang ating flexible hose. Duduktungan na po natin to. Ayan na po, dinuduktungan na po natin yung ating flexible hose. Ito po ay biniyak ko sa gitna, ano. Pagkabiyak po ay paplaisin nyo po. Ayan, tsaka nyo po iduduktungan, ano, para pagpasok po ng wire, hindi na po kayo mahirapan, ano. Kahit wala na po siyang alambre, kahit di nyo na po siya lagyan ng alambre dahil may iksi lang, ganyan lang po ang ginagawa natin, ano. Discarded pamaraan. Ayan, kung makita nyo po, biyak ko. Tapos pilais ko lang din yan. Ganyan din yan para maiduktong na po natin, ano. Ayan, pag naiduktong na po natin yan, lalagyan po natin ng electrical tape sa pagduktungan niya para hindi po kumalas. Ayan, susutan pa po natin isang flexible hose para po papunta sa breaker. Bali, 4 po yan. Ngayon po ay lalagyan na po siya natin ng kahoy, na kahit anong kahoy. Kumuha po kayo kahit anong kahoy, kahit plywood, pwede po yan. Ayan, katulad po ng ginawa ko na yun, ano. Papakuan natin sa kabilang gilid at sa kabilang gilid po para pantay po siya. Ayan, pwede na. Ganyan lang po ang gagawin. Tapos niyan, pwede na natin lagyan ng halo, ano. Ayan, lahat po muna ng electrical, ibabaon po muna natin mga flexible hose kung saan nyo gusto maglagay ng switch, outlet. Ayan. At syempre, ito naman pong ating utility box. Ito po ay gagawin nating isang single switch at saka isang outlet, ano. Ayan, para po to kung sakaling gusto mo magventilador ay meron kang ventilador. Ayan, outlet po yan at saka isang switch. Sa paglagay po ng ating utility box, kailangan po una mo siyang ilagay at lagyan ng halo, ano. Yung ibabaw po, yung may butas, wag nyo po lalagyan ng halo yan dahil dyan po lalagay yung flexible hose. At syempre medyo matigas. Ayan na po, diba? Matigas na po ang ating utility box. Ngayon naman po ay sinisinsil na po natin siya, no. Sa pagsinsil po niyan, tatanggalin lang po natin yan ng balat katulad ng kanginang sinsil natin sa breaker na ipinakita ko sa inyo. Ganyan lang po ang pagsinsil niyan. Tatanggalin nyo yung balat hanggang pataas po yan, ano. Dahil ang gagawin po natin dito sa taas po manggagaling lahat ng kuryente. Ayan na po. Ano pa ba gagawin natin? Siyempre, at isuot na po natin ang ating flexible hose. Ayan, ganyan lang po, tuloy-tuloy lang po. Pag nailagay nyo po yan, ang pinakapambris, ang pinakapampatibay lang po niya para hindi matanggal, pako lang po, kahit anong klaseng pako, kahit ordinaryong pako lang po. Pakong didos, wag na po yung concrete dahil masyadong mahal ang concrete. Ayan, makita nyo po kahit hanggang doon po sa taas yan, ha. Nakikita nyo yung pinakataas yan, papakuan din po natin yan. Ayan, ayos na po. At siyempre, ano pa ba ang gagawin natin? Di maghalo na po. Ready na po tayo sa paghahalo, ano, di ba? Kailangan na po nating maghalo
Bilisan lang natin ang paghahalo. Yan. Maghalo. Ito nga po palang ating halo ay hindi na binistay, ano? Para lang po tayo mapabilis sa ating trabaho dahil panghagis lang naman natin to. Kahit na hindi na siya binistay, pwede na po yung gamitin. Ayan, nakita niyo naman po. Ngayon halo na. At ito naman po, siyempre, wag po natin kalimutang basahin ng ating flexible loss bago po natin hagisan ng halo. Ano, yan. Lalagyan na po natin siya ng halo. Ang paglagay naman po ng halo nito ay wag po ninyong masyadong kapalan dahil para po hindi kumapal ang inyong palitada. Hindi po siya bubukol sa ating palitada. No, yung saktong matakpan lang po yung hose na saktong lapat lang din sa hollow block, ano, para pag nagpahid po kayo, meron pa hong kapal yung ipapahid ninyo. At susunod naman po natin itong sa breaker. Siyempre, wag natin kalimutang basahin. Ayan, lagyan na po natin ng halo, ano. Lagi pong tatandaan, wag po kalimutan magbasa dahil para po kumapit ng gusto ang ating semento. Yan, ganyan lang po kasimple, oh. Nakita niyo po yung kahoy na yan. Yan po ang hindi natin malalagyan ng halo. May iwan po yan para pagtigas, binaklas natin yan. Tsaka na lang po na yan ating mapapalitadahan yan, ano. Ayan, ganyan lang po kasimple. Pagkatapos po niyan, pwede na po natin yang palitadahan. Ready na po yan sa pagpapalitada. Dahil may natitira pa tayong halo, kailangan po nating ubusin dyan, ilagay natin sa ibabaw. Sayang naman po ang halo kaysa itatapon dahil napakamahal po ng materials ngayon. Ilagay lang po natin dyan sa ibabaw. Ayan, ganyan lang po hanggang sa maubos. Dahil dyan, mapapakinabangan niya kaysa itapon mo ang semento, no? Ang mahal-mahal ng semento ngayon. Ayan, ready na, malapit na tayong matapos sa ating flexible loss sa mga electrical. Ready na po sa pagpapalitada. At ito na po pala, maghahalo na po tayo, no? Kung mapapansin nyo po pala dito, ang ating semento ay aking binistay, ano? Dahil ang ating semento matagal lang na-stock, tumigas na po. Ayan, ayan po. Yung medyo malambot pa po, pwede nyo pong ikis-kis ang ikis-kis dyan sa bistayan nyo, sa inyong salandrahan, ano? Kiskis nyo dyan para mapag-ubra pa. Pero yung sobrang tigas na talaga, wag na po. Ayan. Pwede na po yung sa pang-asintada gamitin, pambuhos. Dahil sa magpapalitada tayo, kaya tinanggal po natin yun. Binistay po natin yung semento para po pag nagpahid tayo ay hindi tatalon-talon ng ating redelang kahoy, ano? Hindi po lulundag-lundag. Ayan na po, nakita nyo na po yung ating paghahalo na po tayo. Ayan. Ganyan lang po ang paghahalo, simpleng paghahalo lang. Ang pagtimpla ko po pala ng buhangin yan, 4 na sakong buhangin at isang supot na semento. At siyempre lalagyan na po natin ng tubig yan, ano. Pagkalagay po natin ng tubig, medyo babarin at ibukalan ng konti, ano, pasipsip. Hayaan po natin sumipsip ng kaunti bago po natin siya haluin talaga, para hindi rin tayo mahirapan sa paghahalo. Medyo masikip po yung ating lugar. Ayan, unti-unti lang po nating tabunan yung tubig hanggang sa matabunan po siya lahat. At saka po natin siya haluin, babaligtarin na talaga ng todo. Ayan, ganyan lang po ang ating pagpaparaan ng paghahalo. Ang daming dumadaan na tao. Ganyan lang po kasimple ang ating paghahalo, no? Yan, dagdagan pa natin ng konting tubig dahil makunat pa. Kailangan po sa paghalo po nito ay hindi po kailangan ng makunat na, no? Dahil ito po ay pampalitada na. Yung katamtaman lang pong halo, wag naman po din yung sobrang labnaw. Yung kaayusan lang po, malambot lang po siya. Hindi rin masyadong basang-basa ang halo, hindi rin po sobrang tigas. Yung kaayusan lang po yung maganda po ipahid, ano? Dahil tayo ay magpapalitada na. Ayan na po pala. Ngayon, nagbasa na po pala tayo ng ating papalitadahan. Ito na po yung aking hinakot na halo. Ayan. Ngayon po, ipapahid na po natin dyan yan. Binaklas na nga po pala natin yung ating kahoy na nakalagay dyan. Dahil matigas na. Ayan na po, papahira na po natin. Sa pagpapahid naman po nito, no, kailangan po ay ilagay mo lang po sa manipis muna, wag po kagad makapal dahil para po
hindi po mapuwersa ang ating buhangin, ano, hindi po magbiyak-biyak ang ating plastering, ang ating platada. Pahiran nyo muna po ng isang manipis. Pag napahira ng isang manipis, pwede nyo na po siyang puwersahin, do. Dahil iyon na po yung sisip-sip noon sa hollow block. Siya na po ang sisip-sipin ng hollow block. Dahil kapag yan po ay makapal kagad ang pinahin nyo, asahan nyo po yan, biyak-biyak po ang ating palitada, no? Ganyan po kasimple ang pagpapalitada. Ayan, pahid lang po tayo ng pahid hanggang sa mapuno natin yan, ano? Hanggang sa makuha natin yung tamang kapal na para sa palitada natin. Yung sa tansi natin. Hindi ko na po naipakita yung video ng tansi, ano? Ayan, nahakot na po pala ulit tayo dahil naubos na ang ating halo, no? Dito po tayo sa labas naghahalo. At syempre, pinapasok din natin sa loob. Diba? Ayan, kita nyo, ayan po, buhat na naman tayo, no? Solo-solo ang trabaho. Ganyan po ang buhay natin. Ayan na po, nakita nyo naman po, napahira na po natin yung dalawang side at saka yung gitna, yung front. Ngayon po, ang gagawin natin dyan, haluin muna natin itong halo. Lalabnawan pa po natin yan. Tapos, babarahin na po natin yan, ano? Mas maganda po kung ang pambara nyo ay aluminum, ano? Dahil wala tayong aluminum, kahoy po ang ginamit natin, ano? Kahoy na solid, ayan po, kita nyo. Matigas na kahoy po yan, may kanto po yan. Huwag po yung bilog ang kanto, dahil pag bilog ang kanto, hindi po nyo makukudkod yung gusto nyong kudkurin na halo, ano? Yan, sa pagpapalitada ko po pala niya, makita nyo, lahat pinalitadahan ko na, dalawang gilid at gitna, ano? Dahil abot naman natin, kaya ganyan po ginawa natin pagpapahid para mabilis. Ayan, ngayon naman po, babasain na po natin para bulihin na po natin siya, no? Sa pagbubuli naman po ng ating palitada, kailangan po, basain nyo siyang maigi para po hindi po siya masyadong masipsip ng hollow block, ano? Basain nyo po siyang maigi. Kinakailangan 2 beses nyo po siyang bulihin at ilapat para po hindi po magbiyak-biyak ang ating palitada, no? Yung mga nabiyak niyan, pag binuli mo yan, hindi po yan magbibiyak-biyak. At pagkatapos po, yung hindi po tinamaan ng ating redela at ng ating bara, dagdagan nyo po yan ng halo na malabnaw na malabnaw. Ayan. Ayan na po yung pinakahuling coating niya. Lalabnawan nyo po yan, ano? Sa mga baguhan na nagpapalitada, ganyan lang po ang diskarte para po mapabilis kayo sa pagpapalitada, no? Ayan, labnawan nyo lang po. Ayan, pangalawang buli na po natin to, no? Bubulihin po natin siya para sa pangalawang pagbubuli niya para sigurado po yung nag-crack po ay magsaradong maigi, no? At babasahin nyo po palagi ng tubig para sigurado po yung mga nag-crack niyan ay magsasara po yung maigi at papasok ang tubig sa loob at magsasara siyang maigi. Mawawala na po yung crack ng inyong mga palitada, no? Ganyan po yung pagpapalitada. Minsan kasi ang pagpapalitada, lalot kung pakyawan, madalian po yan. Kaya hindi na po nila binubuli ng maigi para dun sa mga biyak-biyak. Ako po kasi binibuli natin yan para hindi po magbiyak-biyak ang ating palitada. At ayan na po, makikipansin nyo po, nabuli na po natin siya. Ngayon naman po, ang gagawin natin yan ay pupuruhan na po natin yan. Naghalo po tayo ng purong semento para po tayo ay makatipid sa skim coat, ano? Ito po ay purong semento dahil ang semento po ay 200 lang ang isa. Samantalang ang skim coat, 500 mahigit po ang isa. Kaya kung puro po ang gagamitin natin, makinis, pakinisin nyo lang pong maigi, huwag nyo pong ayaang magaspang para pag pintura po kayo, halos kahit hindi nyo nalagyan ng masilya yan, pwede na po. Kakapalan nyo lang po ang primer, ano? Ayan. Kita nyo po, pakita ko po sa inyo mamaya sa huli na makinis po yan. Para pag nag-apply tayo, hindi na natin kailangan magmasilya. Pwede rin po magmasilya kayo ng isang manipis, isang mano lang. Huwag na pong makapal. Kaya makikita nyo po dyan, ganyan kaganda po ang advantage ng puro. Ayan nga, ito na po. Ang foam na pinakita ko sa inyo, ayan po ang gagamitin natin, foam pampakinis. Maraming klase po tayong pwedeng gamitin dyan, ano? Pwede po tayong gumamit ng basahan, pwede po tayong gumamit ng papel, pwede po tayong gumamit ng brass, pwede po tayong gumamit ng walis tambo, pwede rin tayong gumamit ng foam, ano? Ang ginamit ko po, kung ano lang po available dito.
foam lang po ang available, yun po ang ginamit natin. At sa pagpupom nga po pala nito, wag nyo pong hayaang matigasan kayo, no? Dahil pag natigasan po kayo ng puro, yung matambok po na puro na rinidela nyo, bakat ng redela, ay hindi nyo na po matatanggal yan. Bukol na po talaga yan. Kaya kailangan po mahalagi lang po, hindi rin masyadong malambot. Ayan po ang resulta ng ating trabaho. Ayan po, natapos na po natin yung ating pagpapalitada, no? Kahit wala pang hamba, no? Ayan po, natapos na natin. Ito po ay papaliwanag ko po sa inyo yung kahalagaan nitong pagpinis, ano? Kung mapapansin nyo po, ang aking pong palitada ay pinis, ano? Sinaunang pamamaraan po ito, no? Ayan, makikita nyo po siya. Ito po ay pinis, nilagyan po natin ng puro. Ang pinangkinis po natin ay semento, no? Yan po yung pamamaraan na sinauna pa po yan. Ito po kasi ay napakaganda. Kapag ito po ay pininturahan nyo, na-primer nyo po siya ng flat latex. Tapos pag na-primer na po na-primer na siya, konting masilya na lang po yan. Kahit na nga hindi masilya, pwede. Basta't maganda pagkakapinis nyo, ginamitan ng papel o kaya po kahit hindi nyo na po yan yung masilyahan, basta makinis po siya, no? Yan po ang kagandahan ng pininis na puro, no? Hindi po katulad ng nakarap. Ang advantage po na nito, hindi po siya, kahit mabunggo siya ng matigas na bagay, hindi po siya basta nasisira, no? Alam ba, mabunggo ng kahoy, hindi po yan basta nasisira, no? Hindi katulad ng nakarap at i-skim coat mo, maraming skim coat na uubusin mo, at pag nabunggo pa, mabilis pong matungkab, no? Yun po yung mas advantage ng ating naka-skim coat. At sana po ay hanggang dito na po ang aking video at maraming po salamat. Hanggang sana po ay may natutunan kayo sa mga aking pinapakita, kahit simpleng trabaho lang. Kung kayo po pala ay hindi pa naka-follow, naka-subscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na lang po ang button para lagi po kayong updated sa aking ipapakitang mga video, no? Araw-araw po tayo nagbibideo at pati na rin po sa aking Facebook page. Maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala at pagsusubaybay. Bye-bye!